Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Alam mo ba na naparito ang Diyos, hindi para tayo ay husgahan? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na si Jesus mismo ang nagsabi na naparito siya para hindi manghusga. Dahil darating ang panahon, yung tamang takdang panahon, sa huling panahon, na tayo ay huhusgahan ng salita ng Diyos. Kung ano yung ginawa natin dito sa lupa, doon pa lang tayo mahuhusgahan. So ano ang paalala ng Diyos sa atin ngayong araw na ito? Na gawin nating makabuluhan ang ating buhay araw-araw. Kung nasa loob tayo ng isang kulungan ng kasalanan, ay humingi tayo ng kapatawaran, pagsisihan natin, at magkaroon ng bagong buhay. Bakit? Kasi para sa atin din, habang tayo ay naglalakbay dito sa lupa, ay gawin nating makabuluhan ang lahat upang ma-enjoy natin ang maliit o maigsing buhay na regalo ng Diyos sa atin. Huwag nating sayangin. Ito yung paalala ng Diyos sa atin, na gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng mga bagay na umaayon sa kalooban ng Diyos, na nawa ang ating mga ginagawa, oras-oras, araw-araw, iniisip natin na ito ba yung kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga na malaman natin ang paggabay ng Diyos, ang kalooban niya. Huwag nating sayangin ang oras natin sa mga walang kabuluhang bagay, kundi gawin na natin ang tama. Gawin na natin ang ikatutuwa ng ating Panginoon. Nang sa gayoy, meron tayong kapayapaan sa ating mga puso, meron tayong kagalakan. Kapatid, ito yung magandang mensahe ng Diyos sa atin. Hindi siya nagpaparusa. Inuulit ko, hindi siya nagpaparusa, kundi ang iniisip niya, ang lagi niyang nais sa atin ay magkaroon tayo ng buhay dito sa lupa habang tayo naglalakbay ng may kaganapan, may kagalakan. At tanging ang Diyos lang, si Jesus lang ang makapagbibigay nito. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe. Ipagkalat natin ang mabuting balita. Ang Diyos, ang mabuting balita. Huwag tayo makinig sa mga fake news. Ang daming fake news ngayon. Makinig lang tayo sa balita ng ating Diyos. God is good. God bless.